technically ano, hindi nyo naman talaga dapat na yang gamitin pa on everyday use. Pero para sa akin ano, mabuti na rin na alam ninyo kung paano siya gamitin. Kasi may mga cases din naman na ma-appreciate mo rin na merong manual mode yung inyong sasakyan. Well, number one dyan, syempre kung gusto nyo mag-enjoy mag-drive, you want the full control ng inyong kotse na ikaw yung mag-shift ng cambio sa inyong sasakyan. At ang maganda naman sa mga may mga kotse na may mga manual mode is hindi naman yan mamamatay or hindi naman yan mag-o-off kung sakaling nagkakamali kayo ng cambio. Kasi nag-a-alarm naman yan, like for example, mabagal pa yung takbo ninyo, tas dagdag ka ng dagdag ng cambio, magbibip naman yan. Pero pag kayo ay nagbabawas, well, nagkakaroon siya ng tinatawag na engine brake. So yun nga no, ano nga ba yung use niyan? Bakit nyo dapat yan malaman? Well, para sa akin ano, isa sa pinakamagandang use talaga ng manual mode is pag yung bumababa kayo sa mga pababang kalsada, lalo na kung loaded kayo. Maganda kasi na nakokontrol nyo pa rin yung bilis ng takbo ninyo pag nasa pababang kalsada kayo. Kasi ganito yan, pag nakadrive tayo tas nasa pababang kalsada, may tendency na pabilis ng pabilis yung kotse natin. Pero depende yan sa kotse ha. May mga kotse na matatalino na ngayon, so hindi sila bumibilis. Kinokontrol pa rin yung speed nila. Pero yung mga automatic na mga medyo traditional o yung hindi naman ganun ka-sophisticated, pag pababang kalsada, pabilis ng pabilis yan. So ano mangyayari pag pabilis ng pabilis? Preno ka ngayon ng preno. So yung preno natin magagasta masyado. So pag yan nag-init, okay, may tendency na mag-failed yan o hindi niya na mahinto yung kotse. So doon napapasok yung tulong ng ating makina at transmission para pabagalin yung ating sasakyan. So doon na natin ipapasok yung manual mode. So halimbawa, pa-approach tayo sa pababang kalsada, loaded tayo, gusto nating i-control yung pagbaba ng sasakyan natin, pwede nating ipasok sa manual mode yan, yung M, then iset natin yung gear na gusto natin. Halimbawa, gusto natin mga 20 kph lang. So, pwede natin ilagay sa first gear. So, automatic na yon na mag-engine brake yun. So, hindi ka na preno ng preno at hindi na rin bumibilis ng bumibilis yung inyong sasakyan. Siyempre, dapat pagpababa na kalsada, control yung speed ng ating sasakyan. Hindi naman pwedeng sobrang bilis natin. Baka bumulusok tayo yan, hindi na natin maihinto yan. So, dito naman sa pagpasok naman ng manual mode, pwede naman nakahinto, pwede naman tumatakbo.